Mahal daw ang bilihin dito sa Czech Republic. Paano kayo nakaka-survive? May health insurance ba dyan sa Czech Republic? At ano ang cover nito? So guys, magandang gabi po. Ayan, pangalawang video natin ngayon at ang pag-uusapan natin is ang dalawang topic kung mahal nga ba dito sa Czech Republic ang mga cost of living natin. So, trending na trending yan pagdating dito sa Czech Republic kung paano nga ba ang cost of living dito. And pangalawa, kung may health insurance kasi mahalaga tong health insurance na itapik natin sa mga ganitong bagay. Oh yes guys, magandang gabi po at ang topic nga po natin is about una sa ating health insurance. So pag-usapan natin ng health insurance, ano nga ba ang cover niya? So ang cover po ng ating health insurance ay almost 80% ng mga sakit dito sa Czech Republic. So ano lang yung hindi niya cover? Ang hindi niya po cover or partial lang yung cover niya ay sa ngipin, sa mata. Yan po yung mga hindi niya cover. At saka yung sa buto. Yung sa buto kapag x-ray lang, so cover nyo yun. Pero kung kayo ay ibang klase, yung halimbawa magpapatanggal or something like that, so hindi na po siya cover ng ating health insurance. So pagdating naman sa mata, ano yung cover niya? So ang cover niya po sa mata is partial lang din. Hindi lahat ng clinic is nitong sa mata. So kung magpapacheck up kayo ng mata, so pwede yun. Pwede siyang makover ng ating health insurance, depende sa clinic. Pero kung kayo ay merong ipapalaser sa mata or something, papatanggal sa mata or yung mga something katarata, ganyan-ganyan. So, hindi po siya nako-cover ng health insurance natin. Although, merong mga clinic na nagpa-partial siya ng cover. Merong mga ganong clinic. Pero, hindi po siya talaga as in whole na talagang cover siya sa health insurance natin. At ang pangatlo naman is yung pagdating sa ngipin. So, isa po yan na mahal talaga dito sa Czech Republic ang pagpapalinis, pagpapabunot, or something, pagpapalagay ng brace sa ngipin. So, magkano palagay ng brace sa ngipin? So, ang balita ko is nasa 40,000 crowns pataas. So, hindi ko alam kung legit yun kasi hindi naman po ako nagpapabrace at hindi rin ako nagtatanong about dyan sa brace. Pero yun lang po yung nabalitaan ko dahil yung tropa ko is gustong ng brace. Kaya lang, hindi niya itinuloy kasi nga mahal. Kapag 40,000 crowns, pagdating dyan sa Pilipinas, nasa 100,000 pesos na po yun. So, mas maihigin ang dyan sa Pilipinas magpa-brace. So, ang second na question is tungkol doon sa mahal ba talaga ang cost of living dyan sa Czech Republic. Kasi sinasabi ko daw lagi sa mga vlog ko na mahal ang cost of living dito sa Czech Republic, paano ko daw kinakaya? So, ganito ang senaryo ha. Mahal ang cost of living kung susumahin natin. For example lang, sumahod ako ng 20,000 crowns. Ilagay natin siya ha. Kunwari, 20,000 crowns ang sinahod ko, 20,000 pesos din siya. Kunwari lang to ha, kunwari. So, i-analyze lang natin. 20,000 crowns, 20,000 pesos. So, in 1 month, sumasahod ako ng 20,000 crowns, malinis. In 1 month, kunwari sa Pinas, sumasahod ako ng 20,000 pesos. Okay? Ngayon, magkano ang pamasahe ko dito sa Czech Republic? In 1 month, magpapamasahe ako ng, sabihin na natin na nasa 500 crowns. Sa Pilipinas, nagpapamasahe tayo siguro nasa 1,000 or 1,500. So, yun. Okay? Pagdating sa pagkain, gumagastos po ako dito sa Czech Republic na nasa 3,000 or 4,000 crowns. So, kasama na lahat yon, yung aking load, yung aking lahat-lahat na. So, matitira na lang sa akin is nasa 16,000 crowns. Kung yung 60,000 crowns na yon is gagastusin ko siya dito, maliit talaga. At kung yung 60,000 crowns na natitira sa akin is pang sarili ko lang, para sa akin is enough. Pero guys, hindi talaga yan yung reality ng mundo Hindi talaga ganon. Kasi once na nagtrabaho ka ng ibang bansa or nagtrabaho ka abroad, talagang iba yung expectation ng ibang tao pagdating sa'yo. So, pagdating po sa grocery ko, sa pagkain ko, cost of living ko, masasabi ko na hindi naman siya totally talaga mahal. Kumbaga, magiging mahal lang siya kung i-convert mo siya sa Pilipinas. Pero kung nandito ako, tapos, sumasahod ako kunwari ng 20,000, nabawasan ko siya ng 4,000, 16,000 na lang. So, para sa akin, smooth pa rin siya. Okay pa rin siya para sa akin. Yun nga lang, once na nagpadala na tayo sa pamilya natin. For example, nagpadala ka sa pamilya mo ng 6,000 crowns. So, matitira na lang po sa iyo is 10,000 crowns. Ngayon, ang 10,000 crowns, maiitabi mo siya as 20,000 na lang pagdating dyan sa Pilipinas. So, nasa 22,000, 23,000 pesos. Kung iisipin mo, as an OFW, maliit po ang ipon or ang save na 20,000 pesos. Kung OFW ka, kasi sa Pilipinas nga kaya mo makipag-ipon ng 5,000, ganon, 'di ba? Especially kapag single ka, hindi ka masyado nagpapadala, kaya mo. Pero dito kasi, syempre,
lahat may bayad. So, lahat, as in, from basura, transpo, as in lahat. Wala talaga siyang libre. Kaya for me, talagang mahalan ko sa living niya dahil kung i-compare ko, kapag kasi sumahod ka ng 20,000 crowns, tapos tinanggalan mo na siya ng mga pagkain dito, pagkain ganyan, ang magiging malinis mo na lang nun siguro nasa, kasama na yung, padala ko sa amin, siguro mga nasa 10,000 crowns talaga yung masisave ko para sa sarili ko. So, for me kasi, hindi ganun kalaki yung pinapadala ko sa pamilya ko. Pero kung kayo yung tipo na meron 3 anak, 4 na anak, so hindi kakasya ang 10,000 pesos na pagpapadala dun sa pamilya mo. So, syempre, kung sa mga single, pwede sila na magpadala ng ganong amount na hindi ganun kalaki sa pamilya nila, dyan sa Pilipinas, syempre kung ikaw ay may asawa, may anak ka, talagang halos 80% ng portion ng iyong sahod is mapupunta lang sa iyong pamilya. So, in that case, yun yung sinasabi ko na mahal dito sa Czech Republic. Pero kaya siya. Okay siya para sa akin. Kung pagkukumparahin ko kasi from dito sa Czech Republic at saka doon sa Taiwan, is halos nagsisame lang siya. Ang pagkakaiba sa Taiwan, way back noong nandoon ako is gastos lang ako ng nasa, magkano? 3,000? 4,000? Sa NT dollar. So, hindi ko alam kung pwede pa rin siya or sapat pa rin siya ngayon. Pero nung mga time ko kasi is nasa 1,500 lang. Pero siguro, i-times 2 na natin, nasa 3,000 or 4,000 NT dollars na siya ngayon. Tapos, nagbe-basic naman sila doon ng 49 NT dollars. So, although may mga gastos pa rin naman sila talaga doon, kaya lang, i-compare mo naman sa ang basic namin dito is nasa magkano? Nasa 20 plus lang. Tapos, ang gastos namin is halos 20 or 25% ng sahod namin. Ang gastos namin dito sa Czech Republic. Bukod pa yung pagpapadala namin sa Pilipinas. Yun po yung case na mahal talaga ang cost of living dito sa Czech Republic. So, medyo magulo. Pero pag nandito kayo, masasabi ko sa inyo na kulang po ang 3,000 crowns pagdating sa pagkain. Ayan, 3,000 kasi ako, nakakatipid lang ako eh. Kasi hindi ako makakanin. Pero syempre, ilagay natin doon sa average na people na talaga nagkakanin, nagluluto ng gusto nila, or hindi kumakain ng pangat. So, ayan, talagang mahal. Ayan, sana nakatulong, no? Pero meron naman tayong mga pros and cons dyan. May mga videos tayo dyan. So, pwede nyo pong tingnan sa ating playlist. So, pinagsama-sama ko na yan, guys, para sa inyo. Thank you so much.